Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Happy 20,000 subscriber po sa atin mga ka-recap. Salamat sa patuloy na suporta. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Disciple Pedro. Laking gulat nga ni Rafael at ng ibang mga nasa isla nang makita na ang taong nasa likod ng maskara ay si Disciple Simon Cageo at hindi ang inaasahan nilang si Pedro. Pero ano nga ba ang ginawang plano ni Sungo para mangyari ito? Bago sila pumunta sa isla ay nag-usap si G1, Cageo, at Pedro sa kanilang gagawin. Nagulat si Cageo sa narinig niya kay Pedro. Kahit gaano mo daw ito isipin, napakadelikado daw na pumunta si Pedro sa isla. Wala daw siyang pagpipilian kung hindi ang ipaalam sa kanila ang kanyang pagkatao kapag mayroon disciple na ipapadala sa isla. Kung ganito daw ang plano niya ay pumayag sana itong sumama siya. Sinabi naman ni Pedro na kung ganoon, ay dapat maging si Sungo si Cageo. Ano ang ibig sabihin niyang magiging siya si Sungo? Paano naman ito mangyayari? Paano siya magiging si Sungo? Kailangan daw niyang mag-disguise bilang isang D-rank at pumunta sa Death Island. Pag dumating ang tamang panahon, magbibigay siya ng senyales para lumabas na siya. At kapag nagpanggap daw si Cageo na si Sungo, gagamit si Pedro ng ibang paraan para maligaw ang atensyon ni Rafael. Pero may isang malaking pero. Kailangan ni Cageo na iwasan ang pakikipaglaban sa ibang disciple pag nagkataon. Kumpiyansa naman na sinabi ni Cageo sa kanya na gamit ang kanyang dugo na may sumpa. Matatalo niya kahit sinong mang disciple. Pero bigla siyang pinigilan ni Pedro at sinabi na ito ang dahilan bakit hindi niya maaaring gawin ito. Balak daw ba niyang magkalat ng haka-haka sa buong glory na si Sungo ay si disciple Simon Cageo? Humingi naman ng paumanhin si Cageo. Hindi daw niya naisip ito ng malalim. Pero sinabi ni Cageo na kahit pa daw na magpanggap siyang si Sungo, hindi pa rin mawawala ang suspecha nila na si Pedro ay nasa isla. Bigla naman sinabi ni Pedro na ito ang sinasabi niya kanina na ibang paraan para malinlang si Rafael. Tila naintindihan at nalaman ni Cageo ang pinaplano ni Pedro. Ayon kay Pedro, sa pamamagitan ng kakaibang paraan na gagawin nila, ang pagdududa sa kanya bilang si Sungo ay mawawala. Tuluyan itong maglalaho na parang bula. At ito na nga ang nangyari. Kahit si Thaddeus ay hindi makapaniwala sa nakikita. Nasaan daw si Pedro? Bakit nandito daw siya sa islang ito? Bakit nandito si Simon Cageo? Tumawa lang si Cageo at sinabi na sorpresa lang ito. Bigla naman na may sumigaw at nagtatanong kung sino ang kanyang hinahanap. Walang iba kung hindi si Sungo. Nadagdagan ang pagkalito ni Thaddeus. Sa isip ni Thaddeus, nagiging komplikado daw ang sitwasyon. Si Easter Pumpkin at si Kim Sungo ay magkaibang tao. Napatigil ng ilang sandali si Thaddeus sa pag-iisip. Pero walang ano-ano'y tumawa siya ng napakalakas. Napagkamalan daw niya si Cageo na ibang tao. Nagkamali daw siya kaya humihingi siya ng tawad. Pero ano da ang ginagawa niya dito? Magsisimula daw ba siya ulit bilang isang D-rank? Sana daw ay sinabi niya kaagad. Huwag daw sana siyang magtampo. Humingi na lang siya ng tawad sa kanilang boss at siya na ang baalang kumausap sa kanila ni Disciple Philip at sa iba pang mga disciple. Di pa rin mapigilan ni Thaddeus na matawa pero sa isip niya ay nakakapagtaka daw talaga. Ano ang mayroon kay Kim Sungo? Alam niyang may dugo ang kanyang mukha kanina. Ano ang kanyang ginawa? Pero sa isip ni Pedro, kapag lalong inisip ito ng kalaban, mas lalong lilito ang kanyang pag-iisip. At ang dugo sa mukha niya kanina ay parte rin ng plano niyang lituhin si Thaddeus at para mag-isip ito ng mas malalim. At tagumpay nga na nagampanan nito ni Simon Cageo. Tumayo na si Cageo at umalis pero hinabol pa rin siya ni Thaddeus. Hintayin daw siya nito. Ano ang problema? Nagtatampo daw ba ito dahil masyado siyang sinaktan nito? Nakatingin naman ang magkapatid na Doko sa kanila na puno ng pagtataka. Ano daw ang kanilang nakikita? Ang kanilang teacher bear at si Spotted Butterfly ay magkaibigan. Kalokohan daw ba ito o isang prank? Tinanong naman ni Sungo kung maayos lang silang lahat. Pinagalitan naman ng magkapatid si Sungo dahil wala daw siyang sense of direction. Kailangang sumunod lang ito sa kanila at kailangan na nilang umalis sa islang ito. Sa isip naman ni Yuna ay darating ang panahon na bubugbugin talaga sila ni Sungo. At doon na nga nagtatapos ang pagsubok sa Death Island. Kung titingnan nito sa labas, natapos ang pagsubok ng mga D-rank dahil sa pag-ambush ng mga tagalabas. At kung sino man ang nakaligtas sa islang yon ay kabilang sa mga nakapasa.
Ang mga natirang D-rankers ay nakaalis sa isla at nakauwi ng ligtas. At hindi lang yon, nagising din si Mr. Pumpkin na tila hindi alam ang nangyari. Pero hindi siya pinabayaan ni Pedro at binayaran ang tulong niya na mawala ang suspecha sa kanya. Iniwan ni Sunbu sa kanya ang mga ID card ng ibang mga killer. Kahit si Mr. Pumpkin ay hindi makapaniwala na nakapasa siya. At alam ni Sungu, kahit sa maikling panahon, ay panandali ang mawawala ang kanilang paghihinala na si Pedro ay isang D-rank killer. Sana ay na-enjoy ni Rafael ang kanyang sorpresa sa kanya. Ngayon, ay siya naman ang babawi. Pero ano nga ba ang nangyari habang nasa isla sila ni Pedro? Sa kuta ng Glory, nakatanggap ng hindi inaasahang balita si Rafael. Na-take daw ni Pedro ang Glory. Ano daw ang ibig nilang sabihin? Sigurado daw ba silang hindi peke o gawa-gawa lang ang mga ito? Tingnan daw nila ito ulit. Hindi daw aatake si Pedro sa Glory puwera lang kung nababaliw siya. Sinabi ng tauhan niya na tunay na si Pedro ang umatake sa kanila. Inatake niya ang international branch ng Glory. Nagpakita si Pedro sa Kowloon Hell. Puno ng galit ang mga mata ni Rafael nang marinig ito. Kinumpronte niya ang kanyang tauhan at kinumpirma kung tama nga ang sinabi nito na Kowloon Hell. Totoo daw ito at makikita nila ito sa screen. Pinalabas nila ang live viewing sa isang malaking screen at nariring ang mga sigawan ng kanilang mga tauhan. Hinahabol nila ang kinilala nilang Pedro sa isang eskinita. Hindi na daw siya makakatakas. Kahit siya pa daw si Pedro. Isa na siyang matandang may karamdaman. Pero bigla silang tinanong ni Pedro kung alam daw ba nila kung bakit dito siya tumakbo sa isang eskinita. Sinagot siya ng isang tauhan kung ano daw ang kanyang pinagsasabi pero bigla siyang pinigilan ng kasama. Sa isip niya ay tila may mali. Mukhang sinadya daw ni Pedro na pumunta mismo dito sa liblib na eskinita. Biglang nagsalita si Pedro at sinabi na dito siya tumakas para madala niya silang lahat sa eskinitang ito. Biglang tumalon si Pedro at umatake mula sa itaas. Sa isang iglap ay bagsak ang isang tauhan. At sunod-sunod ng pinabagsak ni Pedro ang ibang humahabol sa kanya. Napakabilis ng pangyayari at walang kalaban-laban ang mga ito sa kanya. Kita sa mga mata ni Pedro kung gaano kaseryoso ito. Lahat ng pangyayari ay kitang-kita ni Rafael. Kung paano nilusob at tila binaliktad ni Pedro ang lugar na Kowloon Hell. Wala siyang magawa kung hindi pagmasdan ng ginagawa ni Pedro sa kanyang pinaka-iniingatan na teritoryo. Nanginginig sa galit sa Rafael. Huwag daw sa Kowloon Hell. Sa lahat ng lugar bakit Kowloon Hell? Biglang sumigaw ng napakalakas si Rafael na huwag sa Kowloon Hell. Huwag. Makalipas ang ilang sandali ay naubos nga ni Pedro ang lahat na humahabol sa kanya. Napatayo siya sa isang mataas na parte ng gusali at tiningnan ang paligid. Sa hindi inaasahan ay bigla niyang tinanggal ang kanyang maskara. Siya pala ay walang iba kung hindi si Simon. Binigkas niya na tama nga si Pedro. Ang lugar na ito ay umaalingasaw. Sa kasalukuyan ay tila hindi maganda ang modo ni Simon at kinwestiyon ang katapatan ni Pedro. Habang siya daw ay nagpapanggap bilang Pedro ay kumapkop daw ito ng hindi inaasahang bisita. Bakit daw nandito pa rin si Kageo? Tinitingnan pa lang niya ang mukha nito ay tila kumikirot na ang kanang kamay niya. Bigla siyang inawat ni G1. Makinig daw muna ito. Sinabi ni G1 na galit din siya sa kanya pero sandali lang daw. May dahilan ang lahat ng ito. Anong dahilan tanong ni Simon? Pero hindi na kailangan pang malaman niya ito. Sa tingin daw ba nila ay kikilalanin niya si Kageo bilang isa sa kanila? Biglang hinamon ni Simon ang kinikilala niyang anino ng Shadow Ghost. Hahatiin niya daw ito bago pa mandam-anak ang dugo niya sa sahig. Natahimik si Kageo at tila hindi kumibo. Pero walang ano-ano'y biglang gumalaw si Kageo na pasugod kay Simon. Naghanda na rin si Simon para salubungin ang biglang pag-atake ni Kageo pero agad na nabigla si Simon sa ginawa ni Kageo sa kanya. Bigla palang yumuko si Kageo kay Simon at humingi ng kapatawaran. Alam niyang hindi daw mapapatawad ang kanyang ginawa sa kanila. Nalito naman si Simon sa reaksyon ni Kageo sa kanya. Biglang niyang inalay ang isa niyang braso. Sa pamamagitan daw nito ay ipapakita niya ang kanyang katapatan. Sinabi naman ni Simon na mukhang lumaki nga sa mga yakuza si Kageo at tila marunong ito gumawa ng deals pero sa tingin daw ba niya ay madadala siya nito. Akala daw ba talaga niya ay hindi niya gagawin ito? Agad ni kinumpas ni Simon ang kanyang espada para putulin ang braso ni Kageo habang si Pedro naman ay nakatingin lang.
Sinubukan pa siyang pigilan ni Ji-won pero huli na ang lahat. Gagawin talaga ito ni Simon. Si Kageo naman ay tanggap na ang kanyang kapalaran at nakapikit lang ang mga mata. Pero bago pa man tumama ang espada sa mga braso ni Kageo ay tumigil si Simon. Sinubukan niya lang pala paninindigan ni Simon. Wala daw talagang intensyon si Kageo na pigilan ang atake niya. Biglang sinabi ni Simon sa kanya na ibaba daw nito ang kanyang mga braso. Nagulat si Kageo at sinabi na seryoso daw siya na handa niyang ibigay ang kanyang mga braso pero sinabi ni Simon na ito ang tatatandaan niya. Tandaan daw niya hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, na mula ngayon, ang braso niya ay hindi na sa kanya. Pagmamay-ari na daw ito ni Pedro. Agad naman na sinabi ni Kageo na pagsisilbihan daw niya si Pedro ng buong buhay niya. Pero tila nainis naman si Ji-won sa kanila. Nakita na naman niya ang kalokohan ni Simon. Narinig kasi niya na tatawagin daw siyang senior ni Kageo kaya tila lumapad ang tenga ni Simon. Sa isip daw ba niya ay cool siyang tingnan? Inutusan din ni Simon si Kageo na kamutin ang kanyang likod dahil hindi na daw niya magawa ito, wala na siyang braso. Pero matapos ang kalokohan ay agad na silang nag-usap at binahagi ni Kageo na si Spotted Butterfly ay si Disciple Thaddeus. Naiinis naman na tinanong ni Ji-won si Pedro kung bakit tila hindi ito na sorpresa. Ayon kay Pedro ay nahulaan na niya na gagawin ito ni Raphael. Halata pa lang sa simula na magtatanim si Raphael ng isang disciple at kita naman na masyadong malakas si Thaddeus kaya masasabi na disciple nga siya. Pero bakit naman daw pinadala ni Pedro si Simon sa Kowloon Hell? Agad naman sinabi na Simon na habang hinahanap niya ang iba nilang mga kapatid, napag-alaman niyang may tinatago si Raphael. At ito ay nasa Kowloon Hell. Gaya nga daw ng sinabi ni Simon, ang lugar ng Kowloon Hell ay lugar ng kaguluhan. Kaya sigurado doon may tinatago si Raphael. Kaya isa itong bagay na hindi dapat maaaring matagpuan. Maaari daw bang kahinaan ito ni Raphael? Pero kapag ganito, ibig sabihin ay isa itong harapan na labanan. Kahit siya pa si Pedro, siguradong mahihirapan siya. Ang kasalukuyang laki ng Glory ay magkaiba na kumpara noon nang si Father Gabriel pa ang namumuno. Alam daw ni Pedro ito sa simula pa lang. Kaya hindi niya plinano na lumaban ng mag-isa. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Tanong ni Ji-won. Ayon kay Pedro ay tama ang sinabi ni Ji-won. Ang Glory ay mayroon na ngayong napakalakas na mga tao at sigurado na mas mahirap ito para gawin ng mag-isa. Kaya siya, si Pedro, ay plano niyang magtipon ng mga kasamahan. At sino naman daw ang mga ito? Ang mga dating disciple ay nasa iba't iba ng mga lugar at WLAA silang alam kung buhay pa ang mga ito patay na. Pero sinabi ni Pedro na ang mga disciples ay nandirito sa harapan niya. Bigla naman natawa si Simon dahil papasalihin pa rin daw pala siya ni Pedro kahit isa na lang ang kanyang braso. Sinabi naman ni Kageo na susundin niya si Pedro hanggang kamatayan. Kahit si Ji-won ay napangiti dahil alam din daw pala ni Pedro kung gaano siya kadakila. Ngayon ay alam na nilang nagtitipon si Pedro ng kanyang sariling mga disciples. Napakagaling daw talaga niyang mag-isip. Pero bakit daw niya pinatay si Nathaniel? Maaari din daw sana siyang maging isang malaking tulong sa kanila. Bigla naman sinabi ni Pedro na walang may nakakaalam. Pero simula ngayon, si Raphael daw ay mas magiging maingat. Sa kabilang banda naman ay pinag-utos na ni Raphael na tawagin si Thaddeus at bumalik. Si Pedro daw ay nasa Kowloon Hell. Galit na galit sa Raphael. At sa pagkakataon na ito ay papatayin na daw talaga nila si Pedro. Tinanong naman ni Ji-won na kung alam ito ni Pedro, ano daw ang kanyang plano para tapatan ang numero ng kanilang mga kalaban. Daan-daan daw ang mga tao ng Glory o higit pa. Kahit libo-libo pa daw, simpleng math lang ito. Anong pinagsasabi niyang madali lang ito? Simple lang ang numero sagot ni Pedro. Ito ay bawat isa sa kanila ay haharapin ng 1,000 tao ng Glory. Sa Kowloon Hell naman kung saan kamakailan lang ay binulabog ni Simon, ay nandoon si Thaddeus naghihintay. Nakatanggap na siya ng tawag na ang kanyang pinag-utos ay handa na. Ang mga Shadow Men ay naghihintay na lang ng utos. Sa isip naman ni Thaddeus, malapit na silang magkita ni Pedro. Ito na kaya ang tunay na paghaharap ni Thaddeus at Pedro? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!